Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola kasama sa Impilan, Conrad Banal, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, www.dwiz. 882 na wala sa ano ko. DWIZ. 882 AM. Hindi pa rin ako sanay. Sorry, okay. Maaari ninyong i-download ang aming mga apps dito for iOS or for Android para mapakinggan kami via internet audio. Maaari din po kami mapanood at mapakinggan sa aming social media accounts. We're live on Facebook and on YouTube. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe, and comment sa aming very exciting comment sections. Mapapanood din po ko para dun sa mga nakikinig sa amin sa radyo. Mayroon po kaming text line 0999-376-6768. Ulitin po natin 0999-376-6768. Mapapanood din po kami sa Digital Free TV Aliw 23. Sa Sky Cable, we're on Channel 72. Sa Signal, we're on Channel 24. On TV Plus, Channel 27 kami, and on GMA For the Box, we're on Channel 32. Maaari nyo rin po kaming makita sa ibang mga digital receivers or devices. Rescan lang po para lumitaw ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning! Good morning! Meron ba may birthday? Happy All Souls Day. All Souls Day. Tama ako, minsan nababali-baliktad ko eh. No, All Saints yesterday, All Souls Day ngayon. All Souls. Again, a bit of history, All Saints Day, binanggit mo yung sa Mexico. Hindi, ano yan eh, season yan eh. Yung buong season, yung Undas ka. Yung 1 month yan. Yung hindi lang Dia de los Muertos, pero may season. Parang Dia di de los ba? Muertos, Sa UK, they celebrate Whitsuntide, which is White Sunday. White Sunday is the 7th Sunday after yung pag-resurrect ni Christ. Yung niya. Okay. Merong, hanggang ngayon daw, yung atang. Alam niyo yung atang? Bago yan, bro. Atang. Ako medyo, ang look ngayon ni attorney, napapagano ka. Napapagano ka. Bakit? Naka-black po siya na dress. Okay. Na may parang yung piping na tahi. Overlap kasi siya. Overlap. Tapos, Saka yung tela, parang ang sarap ano po yan? Damit po yan. Damit. Oo. Tapos nakasapatos May na. may mga lace. Na merong mga lace yung damit. Sandals, clutch. Sapatos, may mga straps. Strappy sandal. Ankle. Hindi suede yan. Hindi, yung tela lang sa biglang. Hindi. I like I forgot Tapos what I call that. naka-perlas. Pearls. Mikimoto necklace. pearls. Hindi. Sorry. I think, yung ko sa nanay ko to eh. Nanay. Pag si mama, pag kay mama tunay. Doktora, kumusta kayo dyan? Nakalugay ang kanyang buhok. Alam mo, Tisha. Yes. Mas mahaba lang kay Morticia. Dati ganun yung hair ko. Hanggang yung nauupuan. Doon daw sa northern part ng Pilipinas, yung atang, it's still being practiced. Atang, yung prepared food. Yeah. At laging kainan eh. Babanglok sa atin, death anniversary, may kainan yan eh. Part ng ata natin yan eh. Culture, tradition eh. Atang. We offer food. Alam mo, nakakatuwa nga, nasa sementeryo kahapon dahil ilang patayan dinaanan namin. Dahil sa kwentuhan natin kahapon, very observant ako sa mga tao. Talagang nakakatuwa nga yung tradition natin. Pagkain. May dalang pagkain. And kahit na it was drizzling, umuulan, yung mga pamilya, nakatolda, sila. Talagang family. Taas yung paa, may banig. It's nice. May hindi lang daw sa North yung atang. Meron din sa Tagalog, alay. Sa Cebuano naman, halad.
Kung ano-anong klaseng pagkain yan eh. Pero imbes na naka-offer na doon, kinakain na rin ng mga buhay. And it's worldwide yan, Yang Remembering the Dead. Oo. Hindi lang sa Christendom yan. Worldwide. It's every culture have their way of remembering di ba sa Vietnam, ancestors. Pinagdadasalan pa nila yung kanilang ancestors. Yes. Ay, hindi pala tayo nag-birthday greetings. Birthday greeting. Birthday greetings. Sino ba? Si Hias. Si Happy Hias? birthday kay Hias. Siguradong Yasmin Pantaleon, DWIZ Communications Assistant namin. Yes. Happy birthday. Yan ang siguradong Pansit. pansit. Ayan. Sigurado na yan. Dapat. Happy birthday rin kay Joy. Halos nalalasahan ko na nga eh. Oo nga eh. Okay. Ay, oo nga, no? Padating na ba? Naamoy ko na eh. Naamoy mo na rin. Oo. Babatiin ko din nakikinig sa atin si Mark Anthony Cruzat. Every day daw, solid na solid sa radyo. Solid. Solid. Yung asawa nito, assistant ko dati sa my favorite and my best assistant. Sorry, Dion. Pero si Kathleen. First ko kasi na assistant niya, mapaka-efficient. Hanggang ngayon daw po, inaasahan ng PNP na marami pa rin mga tao magpupunta sa sementeryo. Yan po, lalo na rito sa NCR. So, mahigit sa 11,000 raw na personnel ng PNP ang nakadeploy. Okay? Kasi holiday pa rin ngayon eh. Napakalinis nga ng kalsada eh. Ang sarap mag-commute. Ganun ba? Dahan-dahan ka, nakamotor ka eh. Pero yung sabihin, wala, very maaliwalas ang mga kalye. Okay. Ngayon, nagpadala po ng wreath ang presidente doon sa mga puntod ni dating Senator Benigno Aquino Jr., dating Presidente Corazon Aquino, at dating Presidente Benigno Aquino III. Lahat silang tatlo nandiyan nakalibing sa Manila Memorial Park sa may in Parañaque. Sukat, Parañaque. Nandun ako kahapon nakita ko, ang daming bulak. Grabe yan eh. Yung sukat na yan. But maganda, good job PNP. Ang ganda ng traffic management nila. Ganon? Saka yung mga tao sumusunod. Kasi dati, one way yan, di ba? Pero yung mga iba, dito lang ang puntod ko, umikot lang po kayo. Ayos naman. Tapos, walang mga road rage, wala yung mga magkaka-counterflow. Everybody was in good spirits. Umuulan nga, kaya hindi mainit. Tapos yung presidente daw po at saka yung kanyang mga pamilya, former First Lady Imelda Marcos, yung kanyang mga kapatid na si Amy at si Irene, nagpunta naman sila doon sa puntod ng tatay nila, si FM. Sa libingan ng mga bayani naman yan. Yan. Pero walang programa. Wala. And the president, hindi ho nagpa-interview sa media. Kahit na may media ron, di siya. Pero naglabas lang ng message ang Malacanang, quoting the president, kailangan daw po yung mga ganitong panahon, maalala natin na kailangan mabuhay tayo virtuous life. Ano ba ibig sabihin ng virtuous? Virtuous life. Maraming virtues o maraming bertud. Tama. Maraming virtues. Basta mabuti ang iyong pamumuhay, hindi ka nang-agrabyado ng kapwa. Virtues. Hindi ka mapagkamkam o papagsamantala, hindi ka nagsusuot ng maikling Amerikana. Hindi. Iba yun. Puro hindi yan eh. Ano naman yung magawa mong kabutihan? Dapat, aside from not doing bad, you have to do good. Okay. Yan ang virtuous life. Okay. Kasama doon sa... positive act kasi ang virtues. Virtues. That is It's not just resisting temptation. It's not. Avoiding sins. It's not. Virtues, yung mga virtues, yung mga righteous, they also do good. Nuanced yan. For example, sa privatization, you may increase the costs of the tariff for the services, but as long as yung services ay napalalawak mo sa mga customer.
Ngayon, bukas hindi na holiday. That didn't get a rise from you guys. Okay, sige. Although nagkikwento presidente ng Ignoring mga, you. ng mga ghost stories daw. Okay. Okay. Ako? Si Presidente may mga multura nasa sa ano matawan niya? niya. Nasa ano? Si Sandro. Nasa tuloy YouTube. Natakot. Oh. Natakot si Sandro. Talaga? Na-imagine ko Ang kasi. generation ba ngayon yung millennials and the rest matatakutin pa rin ba naniniwala sa multo? Nanunood pa rin The ba sila world ng is mga so mysterious. Halloween Hindi natin alam lahat ng Mas nangyayari. baka hindi na tinatabla ng mga kabataan yan eh. Ganon? Hindi Ewan rin, ko lang, hindi hindi rin. ko- I'm Depende not rin. Ano, ghost Depende rin. story? Ghost stories. It's fun. Yeah. Mga ganitong Sa panahon, it's tradition fun. yan eh. Si tradition pag... Halloween, kasama sa takutan. Yung nangangaluluwa Pag ka, sa nagka-camping Pilipino, kami, di ba? Nangangaluluwa. Yung nagtataklob ng kumot. Kanta pa yan eh. May kanta pa habang parang harana. Yes. Kamukoy, Kaluluwa, Ayan. aming tambi. Darararara. Parang pandango eh. Naalala niya. That's very Filipino, yung ganyang musical pattern. So, yung mga very similar kundiman, yung mga ganyan natin. Pandango. So, rote singing. Although Spanish influence yan, yung ganyang music, pandango. Because of the guitar. The guitar. Dala ng and the beat Spanish also. yan sa atin. Tapos merong chord pattern. Halimbawa, sinasabi nila yung Andalusian chord pattern. Okay. Merong chord pattern yan. Maski mga modern songs, ginagamit yung chord pattern na Andalusian. Ngayon, meron pong skip muna natin election mamaya na election. Merong mahalaga survey ang SWS. Okay. Interested kami rito kasi tinitingnan namin yan no. Yun daw po mga pamilya na ang tingin nila sa sarili nila, yung self-rated poverty, mahirap, dumami. Nung itong survey nitong quarter ng September to October. This looks like a pretty good jump. Ewan ko sa inyo statistics. 48% from 45%. Well, plus or minus 3. Okay. Parang statistically, it's even. To me. You know, when you say that. Pero nagka-increase po. But the fact of the matter is, maski 45 yan o 48 yan, halos kalahati na mga pamilya, tingin nila sa pamilya nila, mahirap. Mahirap. Ano po yung halos kalahati na yan? Mahigit 13 milyon pamilya. 13.2 million poor families. So sa times 5, yun po ang standard eh. Compared to 12.5. Officially, sinasabi natin, 13 million times 5 ay baka 65 million people. Okay. Ang na-survey dito, siyempre, yung isang member lang ng family. Pero yung not poor, ang sabi nila, hindi sila mahirap, umakyat din. Okay. Ay, From 22% to 25%. Statistically, it's not that negligible. significant. Well, yeah, not that significant. Plus or Tama yung minus words na yan. 3. Yeah. So, not too much. Tapos, ito, yung tingin nila borderline poor, bumagsak din. From 33% to 27%. So, ano ibig sabihin nito? Nauubos ang middle class? Napupunta sa hindi mayaman? Umaangat sa buhay, mayaman? At nagiging mahirap? Numinipis. Kasi Numinipis yung middle class. oo parang ganun ang tingin ko eh. Yung tingin nila, not poor, dumami. Yung borderline poor, bumagsak from 33 to 27. Ibig sabihin, umangat din yung kanilang tingin sa sarili. Therefore, tapos yung mga tingin nila sa sarili nila, mahirap, dumami. So, galing sa baba, dumami. Papunta sa taas, dumami rin. So, numinipis yung. Dumami rin papunta.
Pag ganun Dumami yung Pag both ganun ang ends. meeting, Dumami yung both ends. Oo, from both ends, dumami. Numinipis Sa ang middle magkabilang class. dulo. Self-rated poverty, although hindi masyado naniniwala ang maraming tao rito, mahalaga to po kasi sa confidence ng mga taon bayan. Pwede mo sabihin hindi accurate yan. Kasi self-rated Tingin ko Parang sa sarili perception yan. Ika nga. ko. Pwede. Pwede. In terms of economic, halimbawa, nag-aaral ka ng economic development, hindi mo nga pwedeng gamitin to. Hindi. Self-rated Walang numero dyan self-rated. Ang punto ho nitong survey na to, tungkol sa confidence ng mga mamamayan. At dyan mo makikita kung nahihirapan o hindi nahihirapan sa buhay. Yan. At ang pinakamalaking self-rated poverty, ito nakakapagtaka to, nasa Mindanao. Pag pinag-usapan po yung geographical location, 71% ng mga taga Mindanao, ang tingin nila sa sarili nila mahirap. Sa Visayas, 59%. Ang layo, Nakita mo yung median, 48%. But when it comes sa Visayas, sa mga geographical, mas marami doon. 59% of families think they are poor. Okay. Sa Mindanao, mas mataas. 71%. Galing sa 54%. What Notwithstanding, nagkaroon na ng BARM, Dapat yan you're looking forward, bullish kayo. And these areas are food producers. Oh my. That's why, kasi nga farmers. Ayun. Ang farmers, medyo na argabyado when it comes to Sa Luzon po, sa Metro Manila, 38% lang. So, mas konti versus the national average of 48%. Sa Metro Manila, 38% lang ang tingin nila sa sarili nila, mahirap. No wonder, lahat ng tao gusto magpunta ng Metro Manila. Wala ng space. Meron silang perception. Dahil tingin nila, 38%. Meron silang perception, nagaganda buhay mo pag napunta ka ng Metro Manila. Kahit papano To be fair, marami kasing trabaho. Right. Yun yung, it might also be perception. Kulang talaga yung ini-encourage natin na development sa mga probinsya. Yun ang, that's the whole point. Hindi But kasing suntok sa buwan sa probinsya. Sa Maynila. And that's not government, ha? Hindi pero tumaas gobyerno din yan. yung Metro Manila na yan, It's the from 35 to investors. 38%. Okay. Tumaas din yan. Marami rin nahihirapan sa buhay ngayon. Siyempre, pag pagkain ang tinira mo. And the rest of Luzon, ang ganda. From 39%, naging 35%. The rest of Luzon, ibig sabihin po niya, Calabar Zone, Bicol, Ilocos, the north there, and Central Luzon. The rest of Luzon, 35% lang ang tingin nila mahirap sila. Bumagsak yan from 39%. Malaking improvement. Ang matindi yung from 54% sa Mindanao, naging 71%. Ako, nagugulat ako dyan. Something is happening in Mindanao. Kung yan ang result na, sir. Dati, ang tingin 54% of the families in Mindanao, Rated themselves. tingin nila sa sarili nila mahirap. Ngayon, 71% na. Yung BARM. Ang laki ng tinalon. Ano lang yung mga nagbago? BARM, the prices of food. I don't know. Hinterlands ba to o yung urban areas? Walang sinabi sa survey. Kasi Lahat. earlier this year, as you know, I made a trip there. In fact, a few trips there. Okay naman ang mga tao. Very bullish. Pero nandun ako sa On the Davao, surface, Jensan, on the surface, maybe you will say that. Pero kasi marami pang underdeveloped dyan sa areas na yan. Ang Visayas, lalo na sa eastern part of Visayas. Sa Mindanao, yung hinterland, sa looban. Yung coastal areas ng Mindanao, maganda Ganda. Pero doon sa loob. Doon, galing ako ron, okay doon. Ang laki, something is happening. This calls for an explanation. Kapag ganyan kalaki ang talon from 54% to 71%, in a place like Mindanao na napaka rich ng soil for agriculture, and yet people think they are poor. What is happening? There is something wrong. Okay?
Yun ho ang value ng ganitong survey. Therefore, yung mga policy makers natin should look into this and maybe try to find out what's the reason behind this huge jump. Diyan sa Metro Manila po, yun namang not poor ang tingin nila. Ang pinakamataas din, Balance of Luzon, 40% do not see themselves poor. 40%, ang laki niyan. Galing sa 23%. Lahat ng development sa Balance Luzon lang nangyari. At sa Mindanao, walang nangyari development. Sa Mindanao kasi, from 54% who think, good morning, Jonathan. Good morning, Morning, sir. Boss John. Ito, galang-gala ito eh. According to the survey kasi, sa Mindanao, self-rated poverty, from 54% of the families to 71% think they are poor. Ang laki ng tinalon. 54% to 71%. Sa Luzon naman, Balance of Luzon, those who do not see themselves poor, not poor. Ibig sabihin, nakakaangat kami sa buhay. From 23%, naging 40% ang tingin nila. Hindi sila mahirap. Ang development sa Luzon lang ba nangyari? Hindi. Ang sitwasyon niyan, Brad, ganito. Sa tingin ko lang, malawak ang Mindanao eh. Ang concentration ng development dun sa certain areas na along the road, o kaya mga corridors lang. Mga corridors. Palagay ko yun. Hindi na-aabot yung mga... Hindi na-aabot yung... Sabi ng isang viewer natin, yung corporate farms lang daw are the ones that are doing well. Pero kung yung ordinaryo kang magsasaka, mahirapan ka. Hindi, kaya sa Mindanao. Kaya, Because of lack of infra rin yan eh. At saka, Yun pa rin, yung halimbawa, logistics pa rin. one of the more, the poorest, in fact, na areas dyan, yung barn. Right, yun na nga. Yung sa farm. Talagang, hindi nakakaabot dyan. Kung 74 billion ng black grant mo, tapos puro yung SUV ang nando doon, di wala. SUV? Muntik na ako. Sign ng prosper, Yun ang sabi nung sign ng isa- development. Yun sabi nung isang administrasyon yun. Ang buong Mindanao po, yung Yung mga traktora, food processing machinery, hindi Wala yun. wala yun. Wala. medyo graphical yan eh. Ang difference, nakakapagtaka, napakalawak. Yeah. Dapat ang... Maintindihan ko yan kung nasa 5%, 6%, 10%, hanggang 10%. Sabihin na, ito ang lawak ng difference. Tapos yung mga utilities, hindi pa masyadong nakakaabot doon. Kasama. Pero dapat ito, ang ginawa sana lang nila, very, very specific regions. O sana ganun, para maintindihan natin. Nakita na yan, SWS, non-commission to, by the way. Maybe the PSA, or the NEDA, or the Development Academy of the Philippines, i-follow up to study na to because something is going on na hindi maganda. In other words, yung sinasabi nila na trickle down, Nangyayari ba? Happening, ha? kasi yun ang kanilang formula yung mga NEDA. Nangyayari po sa... Yung iniidolo ko. Trickle down economic. Globalization. Yeah! Trickle down. RCEP. Trickle down economy. It's not working, ha? Trickle down. Maganda lang sa Ano, libro. inoy-inoy, alam At na bumagsak natin, po yung mga sa Visayas and Mindanao. Yung mga tingin nila ay hindi sila mahirap. Very negative yun. Yung tingin nila ay nakakaangat sila sa buhay. Bumagsak din. Baka hindi From ang Mindanao, from 13%, 4% na lang ngayon. baka ang translation yan, hindi Baka karamihan doon, official pa ng bar. Nakakaraos naman kami. Pwede. Ayaw, official pa. Pwede ganun. Kaya ganun yung sagot nila. Nakakaangat kami. Hindi, nakakaangat sila. Bumibili ng mga... Nasa posisyon. Nakabili ng Helicopter, SUV. parang din nakakaangat. Grabe. Angat na angat. Angat na angat. Yung iba nga more than one. Ang Visayas, from 15%, 8% na lang ang tingin nila sa sarili nila. Hindi sila mahirap. Ba, mabigat. Okay, masyado pong Yung disparity. disparity. Yan ang sila. Income distribution na naman ang issue. Problema. Hindi maganda yun. Ang issue rito. Plus yung disappearing middle class, ha? Yeah. Delikado yan, Super ang disparity niyan. Talagang unequal na unequal. The rich become richer, the poor become poorer. Yan po Bigat yung inaalala natin sa ganitong klase. Tapos ang hinahagupit sa taxes, middle class.
If there is any more. If any. If Kung any. may matirang ito. Baka wala na natira Sige. dyan eh. More on this later. Pagbalik ng Karambola. Oras natin, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Nagbabalik ng Karambola, kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Okay, you were saying. Well, may kakabit na survey to, no? Kasi ang problema ngayon ho, yung inflation. Yan ang the raging issue of the day in our land, yung inflation. Affected At by- ang malaking factor niyang inflation na yan, yung pagtaas ng presyo ng pagkain. Yes. So, isinama rito sa survey ng self-rated poverty. Yung self-rated poverty naman po, sa food, kung tawagin niyang food poor. Mga ngayon daw po, nasa 34% ang family na food poor, ang tingin nila sa sarili nila. Aray, food poor is dangerous. On the food that they eat. Okay. Karamihan ho rito, ang na-obserbahan namin, hindi naman talaga conscious sa mga Pilipino sa nutrition. So, maaaring sabihin mo kumakain ka, hindi ka food poor, pero hindi tama yung kinakain mo. Kaya mababa yan sa 34%. Ang self-rated poverty, 48%. Ang food poor, 34 lang. Okay. May disconnect. Kung bakit may disconnect, yung explanation nga, hindi naman lahat well-versed or educated sa nutrition. Yeah. Okay? Pero ang kapansin-pansin ho rito, ang highest na naman sa food poor, ang agricultural rich area na Mindanao. Yes. Pagtaka yan, pare. Hindi ko mapaliwanag yan. Anong dahilan? Bakit ganun? Na alam mo, maraming tao dyan, umaasa sa lupa for their livelihood, therefore agriculture, and yet food poor. Ang tingin nila, 51% po. Umakyat yan from 40%. Umakyat sa 51%. Okay? The rest of the country, bumagsak po ang self-rated food poor. Except Mindanao, 51%. Halos kalahati. Either hindi sila na-mobilize to produce their own requirements or baka hindi nakakarating doon yung mga tingi-tingi. Ayan, ako po. Noodle, Ang importation, baka hindi umaabot doon ang importation. No? Baka yung mga yung food sufficient na tingin ng mga marami, yung nakakaano ng noodles. Kasi malakas yun, baka akala nila yun na, ayos na. Hindi na kami food poor. Hindi na kami food poor. Nakakain na ng ramen. Ramen. Eh, Alam eh. well, Mindanao, pag nandyan ako, sarap na sarap ako sa mga fresh. Oo. Hindi na Fish, mobilize. fruits, vegetables, maski yung baboy na kakainin mo, sariwa, bagong katay. Okay? Baka lahat ng durian napupunta na sa China o kaya avocado sa Korea lahat. Hindi na sila nakakakain. And perhaps the more important question here is, ano pong ginagawa ng mga LGUs sa Mindanao? Okay, kung ganyan ang situation dyan sa Mindanao, taya dyan po, ang taya dyan dapat... LGU, siyempre. LGU Hindi ba? Nagtatayo sila ng mga township. Ayan. 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 Wala rin. Hindi, wala. Hindi rin Kasi ayaw na daw. Very concentrated ang mga development talaga sa Mindanao. Very concentrated. Meron no mga areas dyan, very progressive, like Gensan, Davao. like Davao City, like Cagayan de Oro. Yan. Okay? But the other parts, At saka, baka beyond Gensan, ano na yun yung certain areas from the urbanized or urbanizing areas, Gensan. pagkatapos nun, wala na eh. tapos na rin. Tapos na rin eh. Yung connection, wala. Oo. Pwede yung ganun eh. Ang Gensan kasi, marami nang namili ng lupa dyan. Tsaka maraming nagko-convert yan. Ha? Ano yung convert? From, Grazing land to ayun, Grazing land. to real estate. real estate.
Okay. Because their children nga don't want to be farmers anymore. Don't want to be herders. Yun yung Holders. laso na nilalagay nila sa isip natin ng mga real estate. Hindi daw lason yun, realidad yun. Gusto nila mag-BPO na lang, yung mga ganon. kataan, ganon. Saan nila nakuha yun? Ewan ko. Ayun o, kaya nga lason. Pakita nyo sa amin yung study. Study. And then hihimayin namin. Sinong gumawa? Uncommissioned. SWS. SWS. Uncommissioned. Ang problema po, ang projection ng inflation noong October ay masama pa rin. 5.1 hanggang 5.9% ang inflation rate. Although ang obserbasyon po ng BSP, gumanda na raw yan dahil sa nag-stabilize na yung presyo ng bigas. Ay, Nag-stabilize na yon sa 5.1 to 5.3. So malamang Did daw, it? to 5.9. okay. Okay? Although bumaba na yan kasi ang inflation rate nung September 6.1. Nag-stabilize, meaning na Ang price ng consistent rice. na siya. Pero mataas pa But it din. doesn't mean na bumaba siya. Hindi. It doesn't mean that Hindi it yung is, pagganong-ganon. kumbaga, hindi siya biglang bumababa o tumataas. Hindi. So, Although consistency. nangangamba daw ang BSP na hindi natin makukuha yung target natin for the year. This is likely. Which is likely. This is likely. Dahil nandiyan pa rin daw po yung threat ng oil. Kaya ang sabi po ni BSP Governor Eli Remolona Jr. Saan ba galing to si Governor? Sa World Bank? Hindi. Hindi siya nag-World International Bank. Finance. Federal Reserve Bank Uy. of New York. So he knows what he's talking And about. then yung at saka yung Siguro. Bank Tingin mo? Siguro. He knows what he's talking about? Baka. at saka Bank of International Settlement. Ayun pala, Bank of International Settlement. So, ang Posible nga ang alam niya. malamang alam niya sila. Oo, malamang. Kasi sila supervisor ng mga bangko eh. Malamang. Malamang. Okay. Galing ka sa Fed, yan ang binapatay ng correct. Fed, inflation. Yun daw pong paghina ng inflation rate. Hindi ibig sabihin nito, bumaba ang presyo ng mga bilihin. Yeah. Humina lang ang pagtaas. Yes. Baka raw po short-lived. Yun ang kinatatakot niya. Dahil nandiyan pa rin yung mga factors na madalas natin discuss dito, no? Yung pong supply, Yes. yung logistics na hanggang ngayon parang plano pa lang sa DTI, yung sa agriculture hanggang ngayon plano pa din yung mga production. Okay. So sabi niya it may be short-lived. At nandiyan pa yung threat ng oil price. Global. What do you mean when you say food poor? Kulang sa food o kulang yung pambili ng food? Yun na yun. Pambili. Pambili na food. So, kasi nami-misunderstand, sinasabi ng ibang viewers natin, hindi kami food poor dito. Hindi po yun yung, Point, hindi yun yung point. Ang food poor is the capacity Maraming food sa Mindanao, to buy it. pero malamang yan, yung food sa Mindanao, pinadadala rito sa Luzon. So, capacity to buy. Capacity to buy. Food poor. Hindi ho, yung food poor, yung mga pamilya sinasurvey, kumakain ba kayo ng tama? Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ho yung, meron ba kayong napoproduce na pagkain sa Mindanao? Meron. Hindi ganon. Meron yun eh. Meron. Ang lakas na agriculture ng Mindanao eh. Actually, when it comes to agriculture, growth rate, mataas po ang Mindanao. Ang problema, yung mga tao ba doon, kayang bumili ng pagkain? Correct. Capacity. Ano yung hanggang saan yung capability? Kunwari, nauubos yung pera mo, bigas pa lang. So, yan talaga, food poor yan. Kaya hindi ka nagpo-produce ng pansarili mo dahil kinukuha naman para sa ibang Binebenta mo sa iba para naman ma-finance mo, halimbawa nag-aaral yung mga bata. mga anak mo. Ganon. Pambayad mo So, ng yung food elektrisidad. na lang, tinitipid mo na lang. Ganon, pwede yan. Meron pa pong isang alarming. Ang World Bank nag-report
yun daw Philippine agriculture, isa sa pinakamalaki ang threat from climate change. Yeah. Because of the, di ba yung weather pattern dito sa atin? Panay ang typhoon, ganyan. At nasisira po ang ating mga agriculture, produce. Ayon sa World Bank, ang pinakamalaking sector daw na tinatamaan niyang climate change sa Pilipinas ay ang rice and corn. Ako, parang justification for importation. Saka tariff. Huling-huli agad ni Jonathan. Lowering of tariff. Ang bilis naman. Huling-huli mo. Di ba, Ba't hindi ba sinama yung pork? Oh, sinama mo na dapat. nagkukunwarian pa tayo dito. Justifyin mo na. Hindi, pero at the same token, dapat yan is serves as yung findings yan serves as Ng World Bank. Warning. Oh, Kasi call. government Oh, policy yes. makers to yung adjust na yung more hybrid varieties, Let's in agriculture, sector. Pare. diba? Ang Logistics. solution dyan, hindi yun. Import. Hindi yun. Lower the tariff, import more. Parang gano'n. Sa Kasi halip na December By So, December, matatapos Kasi na yung tariff yung regalo sa kanila. Kaya pala, climate change talaga yung nakaupo dun sa sa DENR. Hindi kasi climate change yan. Climate change. Alam mo, kung conspiracy theorist ako, lahat ng mga strategic positioning ng ilang mga officials dyan, para ma-justify ang importation. Ang dahil daw po, babagsak ang production ng rice and corn, ibig sabihin niya, tataas ang presyo. Para hindi tumaas ang presyo, anong gagawin? yes, siyempre. Lower the tariff. Yung corn po, mahalaga yan sa production ng fish. Yung Sa mga fish farms. At saka macroeconomic. Sinasabi mo, attorney, that's a silver lining din. Ibig sabihin, nagti-teamwork yung mga yan, nagpo-focus group discussion, nagmi-meeting yung mga... Para hagupitin yung mga hirap at saka yung mga nasa middle objective, class. Tama. Pero, nag-uusap But they cooperate well. They work well together. ibig mo sabihin, pare Joel, Against pinagkakaisahan us. tayo nito mga to. Sinasabi niyo hindi nagmi-meeting. Nagmi-meeting. hindi nila kasama presidente. Ba't ko siya, kabaliktaran ng kagustuhan ng presidente. All of society nga. Correct. Sabi mo, kasama mo sa Science. environmental protection and enhancement ng yung sustainable development sa Upper Marikina. Isama mo yung mga quarry. Climate change yan, pa. Climate change kasi. Kailangan kasama yung nagpakwari dyan. Para magbigyan sila ng leksyon. Para lakasan na nila pagkwari ba habang Habang andyan pa siya. kaya pa. Oo. Pag kasi nawala na yan, di na kayo makapagkwari dyan. Di ba? In the guise of instituting sustainability programs. Lessons learned daw. Di nyo nakita yung senaryo pa. Scenario-based. Based to Yung mga quarrying, kailangan yan ng mga construction real estate Yan. companies. Importante yun. Pag nawala sila, mawawala yung real estate. Paano na yung mga bilyonaryo na yan? Oh. Kawawa naman sila. Sabi mo ba, Charter change. out of the 10, the top 10 na mga type billionaires. Dollar billionaires. Ilan doon ang agri or something? Wala. Ay, Halos lahat hirap. Real estate sa utilities. Kawawa naman yung mga yan pag wala ng quarry. Diba, You have to consider the whole of society. scenario-based yan eh. bakit hindi ba citizens yung mga nagkukwari? Yeah. Hindi ba entitled sila to rights? Yes, that's Di ba my covered sila ng Bill of Rights? Yeah, May karapatan din naman silang yumaman. Bakit ba? No, they don't put it that way. They are partners in nation building. Oh my gosh! Because of that, they will invest in this. Hindi, tingin ko yung mga destructive quarrying processes hindi yata nation building yun eh. Parang hindi yata When they kasama. don't use destructive. Developmental. May matinding warning, pare ko, ang World Bank tungkol dito sa nakita nila, effect ng climate change sa rise and fall. By 2030 raw, which is just 6 years from now, ang mga magugutom daw pong Pilipino, aabot sa 17 milyon. Okay. Gugutom.
in 2030, lapit na niyan. Ang ibig sabihin daw po niyan, malaking itataas. Ibig sabihin po niyan, 8 percentage points higher than the present. We have to wake up. The whole point why we're reporting this, time is not on our side. 2030 is just around the corner. If we are still working on the same parameter, Yeah. like your favorite... Free trade, RCEP would not help. That opens up markets for our use, for our, hindi. Then that means wala na tayo. Wala Kailangan- tayong lessons learned dyan. Kumbaga, sobrang dapat laki ng pagbabago ng pag-iisip natin dito. Yung attitude na ang agriculture, 10% lang naman yan ng economy, therefore. Sabi nga nung... Magugutom po tayo pag ganyan lang ang inisip-isip natin. Sabi nga nung isang natin, yan ang formula to chaos. Chaos! Lagot kayo. Macha-chaos. Nagtaka yung isang kaibigan na, chaos? Ano kaya yun? Sabi mo ng World Bank Report, ito na ang chaos ng climate change. Ang kasama daw po, bukod sa rising temperatures, makaka-apekto yan sa pananim. Rising sea levels. Yan, Mawawala yung mga ibang rock maraming dyan. coastal. Sa West Philippines. Ayan, Pare, matindi. lubog na yung mga rocks Salt natin. water intrusion. Hindi na siya low tide elevations. Water intrusion. Salt water intrusion. Huwag kayong ganyan magsalita, ha? Sasabihin na naman pro-China. Meron Ano gano'n. pinalaman nun sa... Pag hindi na low tide elevation. Oo. Yun nga low tide elevations, di nila dinidiscuss. Ano kinalaman ng China dyan? It's a natural phenomenon. Climate change. And the high tide, And the low rocks. tide. High tide, low tide. Ano kinala? Pang beauty contest nga yung mga tanong na ganyan. At mahalaga po daw, magbabago-bago ang mga rainfall. May mga area dadami ang rain. Oh no. May mga area mawawalan ng rain. Guess mo saan dadami yung rain? Aray ko. Ang hirap mag-farming niya. Kaya kailangan ng water impounding projects. And we have to wake up. That's only 7 years from now. 2030. 2024 na po. 6 years na lang pala. Ang ayaw kong mangyari dito, yung gagamitin ito ngayon, sasabihin, kita mo, yung mga sinasabi niyong rice-producing areas, hindi na pwede dyan. Central Luzon, Hindi na yan. Central Plains, wala na yan. Convert na sa real Convert na sa estate. real estate yan. Maghanap tayo ng Saan ibang tayo areas. magpo-food Ang lupit naman ng jump na yun, pare. Ang lakas na. Punta tayo sa mga Mindoro, yan. Punta tayo sa mga islands, baka doon na. Bumisita na pala tayo sa lahat ng mga beaches natin. Magbabago na yung terrain. At ang sabi po ng World Nangyari yung buong Luzon, simentado na. ang mga sabi po ng World Bank, hindi ito yung mga konting changes lang. Ang sabi niya, Danger to. in terms of production and yield, large scale po ang ano niyan. Ang Ang effect niyan. Oo. Hindi ka mo pocket lang o si Mang Juan Hindi. sama ng yield ngayon. Hindi ganoon ha. Large scale, sabi ng World. At ang World Bank po gumagamit na science to. Baka akala na DNR sila lang ang science-based. I even question that. Ano mo yung science? Ang science-based. Maganda lang ang suot eh. Ano ba? Dun sa ano? Hindi na, Question the science base of DNR? ang hindi ko kini-question na science-based, yung National Nutrition Council. Talaga science. Na consistent pa rin kasi 'di ba we reported about the UNICEF findings dun sa Filipino children, 'di ba? Yes, Sa mga yes. bata. Na ano, the statistics go as far back as 2021. Dun Na? sa Still the ano. same, essentially. Oo. Ganun pa din. 20 out of 100 preschoolers are underweight. 30 out of every 100 preschoolers are stunted. 8 out of 100 preschoolers are wasted or thin. Among school-aged children 6 to 10 years old, 30 out of 100 then underweight. Same. Oo. Anemia, 40 out of every 100 infants. Ang dami nun. Ang dami. Anemia. That's 6 to 11 months old.
Food 11 talaga, out of natin, 100, 6 to 12, and 25 out of every 100 pregnant, and 17 out of every 100 breastfeeding women are anemic. That's a lack of iron. Agriculture country pa po ang Pilipinas. Iron is present in our indigenous vegetables, kangkong, yung mga yan. Hindi natin rich ma-harvest yan. So, nutrition talaga. And nutrition doesn't mean that you eat expensive food or even prescribed food. The National Nutrition Council gives every so many years menu. May menu May mga suggested, ano na yan. But there's a disconnect between the council and the public. So, walang pumupunta, let's say, dun sa mga impoverished areas to teach new mothers. Wala tayong, very low yung prenatal education ng mga pregnant women natin. Kaya nga may Very mga few. NGOs that are trying to help. But it's not enough. Kailangan po talaga concerted effort nationwide. Parang yung whole society ni Masungi. Kasama Quarry. No, but Kailangan concerted effort. we're not paying enough attention eh. Precisely. Hindi, ang worry ko kasi is that politicians don't really like to pay attention to sectors that don't vote. Dahil wala. So we're talking about, Kids. So kakaano lang natin, kaka-SK election lang natin. But what are we doing about the rest? Yun na nga. So yun yung food for thought, kumbaga, pardon the irony, for all of us. Mga hindi napapansin na issues sa health, hindi pa rin napapansin yung rising cases of HIV in the country. Rising. We're the only country na lang yata na rising yung cases. Yes. Ang dami ng bagong gamot. Pero sa atin, rising yung cases. Hindi, meron ba Because we tayong don't like to programa talk about sa it. AIDS? Meron ba kayo naririnig? The DOH has. Kaya nga, pero dalawa lang ang ospital nila. Imagine mo, kung meron kang HIV and you're living, let's say, in the Visayas or in Mindanao, the two major hospitals for hospice care and for continuing care ng HIV is here in Metro Manila, yung San Lazaro and one that's in Pangasinan. Yun lang. Dalawa lang. Dalawa. Yung Pero yung Pangasinan, mga LGU, devoted may to sarili hospice silang care. mga HIV centers. But that's my point. Why are we leaving it to the NGOs? And The then, yung mga importation, LGUs. LGUs. But the importation of medicine is only through the DOH. Ayun. Oh. Hindi ganun kadali kumuha ng gamot na yon. Detected kung nagastos na yung Immunizations, by the way, are Kasi down. yung pag kinulang ka sa pagkain, ang aabutin mo talaga dyan, sakit. Correct. So kung yung mga kabataan ho natin, kulang sa pagkain, malamang magkasakit. aabutan yan. So ang latay niyan, hindi lang sa agriculture, pati ang health system natin. Pamilya yan. Oo. Pamilya. Yan. Kaya mahalaga ang pagkain. Ito po sabi ng World Bank, ano daw ba yung mga apektuhan? Rice, corn, pare. Important dyan, no? Very good. Number 3, sugar. Nako, ayos. Ayos, Wala. ayos Sugar! Sugar! Apektado din Oo, yan, oo, babagsak din daw. Oh, Kailangan identified natin na yan eh. Mag-import. Identified na yan. Yung corn, kakabit na po doon, yung Mag-i-import pork. more. Oh, Ayun pork naman. at saka poultry. Okay. Fish, kakabit. Kasi po, yung corn, ang ginagawang feeds. Okay. Yeah. Ito matindi. Yung export natin na banana, tatamaan din daw. So, fruits and vegetables, sigurado na yan. Okay? Tataas daw ang presyo niyan. So, Unless, siyempre, tumaas ang production. para ma-legitimize, yung smugglers, magiging importers na ngayon. Kasi bababa yung tariff eh. No more smuggling. No more smuggling. Kasi Ito, wala two na birds tariff. with one stone. No, eradicate smuggling and Pero hindi eradicate... kinakabahan pa rin ako, Trixie. Ang importation po, meron 12% VAT yan. Yes. So may incentive pa rin to smuggle. Just to avoid that 12% Despite the VAT. tariff. Kahit ibaba mo yung tariff, you're not solving smuggling kasi may incentive pa rin to smuggle. Gusto ko Because of the malaman VAT. kung sino research group at saka And sinong it's, final na nagsulat nito. Ng World Bank? World Bank. Ganun ba? Kasi may nangyayaring ganun. Oo. Ngayon, pag may ano daw yan, chain reaction. Pag bumagsak ang agriculture production, babagsak ang employment dyan. And therefore, babagsak yung buying power sa rural area. Therefore, babagsak yung sales
ng mga industries elsewhere. Magpaposter na lang yung mga importers. Okay. Ganyan po ang senaryo Yeah. being painted by the World Bank. So that's when people declare themselves as poorer, dapat maging alarma rin yan sa mga industries, di ba? Na kailangan mag-invest. Yeah, saan ang market mo when Oo, people are oo. becoming poor? Saan ang market mo? Kaya ang ating industries, manufacturing dito, ano tawag nila? Hollowed out. Walang laman. Industrial base. Importation na lang. Hollowed out ang ating industrial base. May napansin din ako, di ba yung corn natin, puro sa feeds na pupunta? Yeah. Pero mura siya eh. It can be turned to food eh. Yung for people also. Hindi, yung para sa, Para for people, wala yun. Kasi ginagawa nila, yung mga oil for primates, mga ganun yun. Feeds for feeds for primates. Okay. Para, Ewan ko kung yung report... importation pa rin. Yes. Ewan ko kung yung report ng World Bank, pinatatamaan si Most Travel. Kasi, pero sabi nila rito, ang tataas daw ng mga barriers Oo. para ma-involve ang private sector sa actions against climate change. Okay? Kasi, Inadequate information about Yan. climate change. what about yung... Poorly functioning mechanisms to disseminate information. Sino So, yun? awareness pa rin. Sabi ng World Bank. What about land Kasi conversions? Most travel nga panay ang biyahe. Again, you're selling her short. They are undertaking geospatial... Wow! Ano geospatial, yan? Basta. Spatial. Study. Spatial. Geo. Ano Geo. Analysis. 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 Both sa farmland. Bigat nun. Lahat. At once maayos na yan, very, very, very soon, sabi niya. Yeah. Address yan. Spatial investment. Kahit daw merong policy, sabi ng World Bank, weak implementation, capacity at all levels. Halimbawa, Nangungulekta pala conversion. ng data. Ayan. Land conversion. Isa yan. Magbabalik ang karambola. Oras natin 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.